Bago natin simulan ang part 26, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa ating YouTube channel. Makalipas ang ilang sandali, naglakad si Wuming pasulong hawak ang kanyang malaking espada sa kanyang balikat, sinundan ni Shou sa wheelchair. Biglang nagbago ang kanyang mukha habang maingat na tinitingnan ang binti ni Wuming na may nakagugulat na ekspresyon. Maraming maliwanag na liwanag ang sumiklab sa kisame ng silid na kanilang kinaroroonan. Itinaas ni Wuming ang kanyang tingin, tumutok sa mga pagsiklab. Biglang tinamaan ang mga pagsiklab na iyon si Wuming, tumama sa kanyang katawan at mukha. Ang mga pagsiklab na iyon ay nagpalakas sa kanya, na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng balanse. Pinanood ni Shou nang may takot habang hinahawakan ang kanyang ulo, nagsimula siyang sumigaw sa takot habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Nakatayo si Wuming sa sahig na may madilim na ekspresyon at may ilang mga butas sa kanyang katawan mula sa mga pagsiklab. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin pataas at tiyak na tumingin sa unahan, may butas sa kanyang noo. Si Shou, na may nag-aalala na ekspresyon, ay nagtanong sa kanya kung okay lang siya, pagkatapos ay tinanong kung masakit ito. Tumingin si Wuming sa kanya at nagtanong muli, masakit. Pagkatapos ay nagbalik sa kanyang alaala ang nangyari 4 na taon na ang nakararaan. Ang kaganapang ito ay naganap sa isang abyss na tinatawag na Tomb of the Ancients at ang abyss na ito ay Rango 8, kung saan may ilang nakakatakot na mga mumi na pinangunahan ng Corpse King na siyang boss, at sa sandaling iyon ay pinipiga ang ulo ng isang takot na tao sa kanyang malalaking mga kamay. Sinimulan ng Corpse King na mas higpitan ang ulo ng tao, na nagdudulot sa kanyang mga mata na lumabas mula sa kanilang mga butas at ang lalaki ay nagsimulang sumigaw nang hindi makontrol sa sakit habang nakabukas ang kanyang bibig. Pinasabog ng Corpse King ang ulo ng lalaki mula sa kanyang katawan, na nagdudulot ng napakaraming pulang dugo na sumabog sa lahat ng direksyon. 3 armadong lalaki ang nakatayo sa harapan ng Corpse King. Isa sa mga lalaking ito ay si Wuming, na nakatitig sa unahan na may tensyon na ekspresyon habang hawak ang kanyang espada. Ang nobilidad na may inis na ekspresyon ay nagsimula ng sumigaw, tinatawag ang mga lalaki na mga bobo. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanila na gumastos siya ng napakalaking halaga ng pera para hiramin sila. Sa galit, tinanong niya sila kung lahat ng ito ay para dito. Itinuro niya ang kanyang daliri sa harapan niya at nagsimulang sumigaw na para sa isang mercenary, ang pangunahing layunin ay kumita ng pera, na kailangan nilang makipaglaban hanggang sa kamatayan. Itinuro niya ang 3 lalaking mercenary, sinabing tandaan nila na nagbayad siya ng doble para sa kanilang buhay. Naisip ni Wuming na dahil siya ay isang kriminal, wala siyang legal na katayuan at maaari lamang sumali sa hanay ng mga ranggo bilang isang mercenary, at sa gitna ng mga desperadong tao ay may mga baliw na hindi nagmamalasakit sa kanilang buhay. Tumingin ang ating bida na may madilim na ekspresyon, iniisip na nagpakamatay sila sa paghingi ng doble para sa gantimpala na ito. Ang nobilidad na puno ng galit, nakabukas ang mga mata at bibig, sumigaw na 100,000 at pinatay nila ang Demon King. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw na nakarating na sila sa puntong ito at hindi siya susuko sa huling kayamanan. Pagkatapos ay tumugon ang nobilidad sa kanyang mga naunang salita at sumigaw na magbabayad siya ng 200,000 sa pumatay sa Corpse King. Naunawaan ni Wuming na ang pera ay makakapag-ayos ng anumang problema at patuloy silang humihingi ng mas marami, kaya't ang mga numero ay talagang nakakamangha. Ang mga mercenary maliban kay Wuming ay nakikinig na may mga tusong ngiti sa kanilang mga mukha habang sumisigaw ang aristocrat na magbabayad siya ng 250,000 ng cash. Naisip ni Wuming na sila ay simpleng bargaining chip at ang kanilang mga buhay
Isang mercenary ang sumigaw na sasang-ayon siya sa 250,000. Pagkatapos nito, 3 mercenary kabilang si Wu Ming ang nakatayo sa harapan ng Corpse King, hawak ang mga malapit na sandata sa kanilang mga kamay. Nagsumpa si Wu Ming na nauunawaan na hindi siya dapat hayaang kunin nila ang kanyang pera. Ang hari ng mga bangkay ay nagsimula ng umungol ng galit, binuksan ang kanyang maliwanag na kumikislap na mga mata, at hinampas ang kanyang buong katawan habang sumisigaw ng nakakatakot, nakatingin sa harap. Ang mga tauhan ng hari ng mga bangkay ay nagmadaling umatake. Isang malaking kalbo na mercenary na may napakalaking palakol ang umatake sa mga mummies, sumisigaw na may nakataya na $100,000. Pagkatapos nito, siya'y tumawa ng malakas, inutusan silang mamatay. Pagkatapos, ang 2 mercenary sa tabi ni Wu Ming ay nagmadaling umatake ng sabay, naghahanda na umatake sa hari ng mga bangkay. Gayunpaman, binuksan ng hari ng mga bangkay ang kanyang bibig at sa isang matalim na suntok, pinutol ang mga katawan ng 2 mercenary na ito sa maraming piraso. Si Wu Ming, na may tensyon na ekspresyon sa kanyang mukha, ay nakatayo sa harap ng hari ng mga bangkay, hawak ang isang malaking espada. Ang hari ng mga bangkay ay naghahanda na umatake at mabilis na sinuntok si Wu Ming sa mukha, na nagdulot kay Wu Ming na may hagis ng ilang metro palayo. Pagkatapos nito, ang hari ng mga bangkay ay nagliwanag ng maliwanag na gintong mahika at tumingin sa harap. Ang aristokrata ay nagutos ng inis na ipagtanggol siya. Pagkatapos nito, inalala niya na makakakuha lamang sila ng pera kung siya ay mananatiling buhay. Nang magalit, inalala niya na nagbayad siya para sa kanilang buhay. Si Wu Ming, na may galit na tingin, ay tumingin sa harap at hinawakan ang nasirang mukha niya, at pagkatapos ay tumakbo upang umatake, pinalibutan ang hari ng mga bangkay mula sa likuran. Ang hari ng mga bangkay ay sumigaw ng galit habang binubuksan ang kanyang bibig. Si Wu Ming ay sumigaw din habang naghahanda na umatake. Hindi nagtagal, sinaksak ni Wu Ming ang kanyang malaking espada diretso sa tagiliran ng hari ng mga bangkay. Sinimulang putulin ang kanyang laman habang sumisigaw na sa wakas ay nagtagumpay na siya. Pagkatapos niyang talunin ang hari ng mga bangkay, isang kahoy na kahon ang lumitaw sa harap niya kasama ang isang mahiwagang artifact na kumikislap ng maliwanag na lila. Tumakbo ang noble patungo sa kahon at itinulak si Wu Ming sa gilid, inutusan siyang umalis sa daan at hayaan siyang buksan ang kahon. Si Wu Ming ay nagalit na nakatingin sa noble habang umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig at sinabi ang pangakong dobleng bayad. Pagkatapos siya'y umubo ng masakit. Ang noble, na may tusong ngiti sa kanyang mukha, ay tumingin kay Wu Ming at napansin na siya ay halos patay na. Tinanong siya kung bakit kailangan niya ng pera at kung saan niya ito gagamitin. Pagkatapos nito, tinawag siya ng noble na isang hanggal. Nagsimula ng tumawa ang aristokrata at binuksan ang kahon, sumisigaw na magiging mayaman siya at ang impormasyong binili niya tungkol dito ay talagang nagbayad. Nang buksan niya ang kahon, nagsimulang kumalat ang mahiwagang enerhiya mula sa kahon sa iba't ibang direksyon. Ang aristokrata na may nalilito na ekspresyon sa kanyang mukha ay inabot ang kanyang kamay patungo sa kumakalat na mahiwagang enerhiya. Pagkatapos nito, siya'y nagulat nang makita ang kanyang kamay na nakasok sa walang laman na kahon. Tinanong niya, walang laman. Sinubukan niyang damhin ang isang bagay sa kahon gamit ang kanyang kamay at tinanong, bakit walang anuman dito? Sa bingit ng hysteria, sinabi ng aristokrata na nag-invest siya ng napakaraming bagay. Dito at ang kahon ay walang laman. Bigla, ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga pisngi ay namaga at ang kanyang mga mata ay tila lumalabas na sa kanilang mga sako. Ang kanyang mukha ay labis na namaga at ang kanyang dila ay naging hindi normal ang hugis. Ang aristokrata ay nagsimulang masakal, at hindi nagtagal,
Ang kanyang katawan ay napunit sa maliliit na piraso dahil siya ay nahawahan ng isang buhangin na sumpa at siya ay napunit sa maraming butil ng buhangin. Si Wu Ming ay nagtanong na naguguluhan, ito ba ay isang sumpa? Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang mata na may ilang butil ng buhangin, naguguluhan, naramdaman ang buhangin sa kanyang mata, tinanong ang kanyang sarili, nakuha ko na rin ba ito? Sa isip, pinagsumpa niya na baka dapat niyang kunin ang sphere na nahulog mula sa hari ng mga bangkay. Tumingin siya sa mahiwagang artifact na lumulutang sa hangin sa harap niya. Nang kinuha ni Wu Ming ang artifact sa kanyang kamay, lumabas ang impormasyon sa system window na ito ay isang walang kamatayang artifact na ginagawang undead ang may-ari at ang payo ay impormasyon na ang mga banal at nakapagpapagaling na spells ay magdudulot ng nakamamatay na pinsala sa kanya at ang normal na pinsala ay hindi epektibo sa undead. Inalis ni Wu Ming ang armor na suot niya dati at itinapon din ang espada sa lupa, na natanto na ang presyo ng pagbabago ay ang pagkawala ng pakiramdam ng sakit at emosyon at siya ay naging isang tao na hindi namamatay. Tumingin siya ng malungkot sa harap niya at tinanong ni Shu siya kung ang kanyang dugo ay naging buhangin. Tinanong niya siya na may malapad na nakabukas na mga mata, may sumpa ka ba? Si Wu Ming ay tumingin sa kanya ng malungkot at pagkatapos ay walang sagot na naglakad pasulong. Si Shu ay nagtanong kay Wu Ming na umalis sa kanya na naguguluhan, bakit mo ako pinababayaan? Sa oras na ito, si Qing, napapalibutan ng mga dagwang melee na armas na nakakalat sa lupa, ay nakatagpo ng malaking hukbo ng mga galit na halimaw na armado rin. Ang mga halimaw na ito ay sumigaw ng galit na nagmamadaling umatake kay Qing. Ang ating bida ay umatake rin sa mga halimaw gamit ang kanyang talam, pinaputol ang kanilang mga katawan. Nang umatake si Qing sa kanila, naisip niya na dahil siya ay nagmamadali at hindi makapaglaan ng maayos na mga puntos, kailangan niyang ipagpatuloy ang paglagay sa mga naipon na ito. Ngayon, mayroon na siyang halos 200 puntos. Ngunit ang ating bida, na may mga mata na malaki at pinalakas ang kanyang panga, ay itinutok ang kanyang talam sa harap niya at nagpatuloy sa atake. Naisip niya na imposible nang malaman ang impormasyon tungkol sa mga halimaw sa susunod na silid hanggang sa pumasok siya sa silid na ito. Ang ating bida ay ipinasok ang talam ng kanyang dagger sa leeg ng isang malaking armored na halimaw at naisip na kung kalimutan niya ang kanyang kalusugan kahit sa maikling panahon, malamang na magtatapos ito sa kanyang kamatayan. Naunawaan ni Qing na kahit na ang mga halimaw sa ilalim ng lupa ay lumakas, hindi sila kayang humawak ng pisikal na stress ng tuloy-tuloy na laban. Isa sa mga halimaw na may malaking palakol sa kanyang mga kamay ay sinubukan siyang atakihin mula sa itaas. Si Qing ay tumalon ng ilang metro at tumakbo sa likod at mga ulo ng mga halimaw, kasabay nito ay ginugupit ang kanilang mga leeg gamit ang dagger. Pagkatapos, habang si Qing ay nasa isang burol kumpara sa iba pang mga halimaw, inabot niya ang kanyang talam sa harap niya. Sumigaw siya ng malakas na utos. Ang mga dagger ay kumikislap ng mabangis. Lumabas ang isang notification sa system window na ang halaga ng mana ay mas mababa sa 5%. Ang ating bida ay nagsumpa sa isip at nagtanong sa kanyang sarili ng naguguluhan kung hindi niya magagamit ang mga kakayahan sa sandaling ito. Si Qing ay tumingin sa harap na may tensyon na ekspresyon. Isa sa mga halimaw ay tumingin kay Qing na may pangamba at pagkalito. Si Qing ay nagmadaling umatake, itinapon ang dagger mula sa kanyang kamay. Naisip niya na sa kasong ito, makikipaglaban siya gamit ang kanyang mga kamao. Pagkatapos niyang itapon ang dagger gamit ang kanyang kanang kamay, pinigil niya ang kanyang palad sa isang kamao at sinuntok ang isang halimaw na may shield sa kanyang mga kamay. Mula sa suntok na iyon, ang halimaw ay nahulog sa gilid. Tumingin ang ating bida sa harap at nakita ang ilang bagong mga halimaw na tumatakbo patungo sa kanya na umuungal na nagmamadali. Sa mga labanan laban sa mga halimaw,
Siya ay labis na pagod at ngayon ay halos zero na ang kanyang mana. Nagsimula ng mag-isip ang ating bida na ang lahat ng mga potion ng liwanag sa kanyang backpack ay nagamit na, at ang natitira lamang ay ang malalaking bote na nakuha niya sa kalaliman. Gayunpaman, naisip niya na mas mabuting itabi ang mga potion na ito para sa mga kritikal na sandali. Ang ating bida ay nagmadaling umatake ng may mataas na bilis at sinimulang hampasin ang mga halimaw ng may lakas na halos lumipad ang mga mata ng mga halimaw mula sa kanilang mga sako at nagkaputol-putol ang mga pangil. Damyugo ang madilim na makapal na dugo mula sa kanilang mga mukha habang patuloy na umatake si Ching na may lumalakas na lakas. Pinutol niya ang panga ng isa sa mga halimaw at pinabelang ang isa pa. Pinilit ang mga mata nito na mahiwalay mula sa mukha. Pagkatapos nito, inagaw ni Ching ang isa pang halimaw na may suot na helmet sa pamamagitan ng pag-chokehold, at sa matalim na galaw ng kanyang katawan, pinutol niya ang ulo ng halimaw mula sa mga balikat nito at tumalon sa lupa. May ilan pang mga halimaw sa harap niya, kaya kumuha siya ng isang card na naglalarawan ng isang Soul Reaper. Ang system window ay nagbigay alam kay Ching na ito ay isang artifact na isang Soul Reaper sickle. Ginamit ng ating bida ang artifact na ito at pinakawalan ang Soul Reaper upang umatake. Nang ginawa ito ni Ching, naisip niya na hindi ang pinakamahusay na sandata ang sickle dahil sa side effect, pero inisip niyang maaaring ang Harvest of Despair ay makapagbigay ng recovery effect. Ang mga halimaw ay nagtinginan sa Soul Reaper na papalapit sa kanila na may pagkamangha. Ang Soul Reaper na may hawak na sickle ay madaling pinutol ang mga katawan ng mga halimaw, nagbabalot ng madilim na makapal na dugo sa paligid. Lumabas ang isang notification sa system window malapit kay Ching na nag-activate ang espesyal na epekto ng artifact na tinatawag na The Soul Reaper CLE, at naibalik ang halaga ng kanyang kalusugan at mana. Tumingin ang ating bida ng diretso sa harap na may seryosong ekspresyon habang ang kanyang katawan ay nagre-regenerate. Pagkatapos, isang mensahe ang lumabas sa system window na nagsasabing ang kanyang kalusugan at mana ay 100%. Huminga si Ching ng malalim at sinabi na sa ganitong paraan ay nakatipid siya ng potion at nabawasan ang dalas ng paggamit ng super regeneration. Pagkatapos nito, isang mensahe ang lumabas sa system window na nagsasabing ang tagal ng mga card skills ay tataas habang ang mga skills na ito ay naiipon. May narinig na crackling sound sa sahig. Tumingin si Ching pababa at nagtanong na may pag-aalinlangan. Nakita niyang may mga salamin sa ilalim ng kanyang paa. Tumingin si Ching sa mga salamin at nagtanong, "Mga salamin? Saan galing ang mga ito?" Bigla, ang bar aisles sa likuran niya ay nagsimulang gumawa ng tunog. Ang bar aisles na ito ay nahulog at isang kamay ng tao ang lumabas mula rito. Humiling ang lalaki mula sa bar aisles kay Ching na huminto at iligtas siya. Pagkatapos, isang lalaking nagngangalang Sian ang umakyat mula dito. Tumangala si Sian kay Ching at tinanong kung nakita niya ang kanyang mga salamin. Ibinigay ni Ching ang salamin sa kanya at sumigaw si Sian na masaya, "Narito ang mga salamin." Pagkatapos, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pagsasabing siya ay si Sian at siya ay isang research doctor. Pagkatapos, nang ilagay niya ang salamin sa kanyang mga mata, sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang nangyari, pero biglang nagpakita ang mga halimaw sa kanyang silid. Sinabi niyang ito ang parehong mga halimaw na kanyang pinatay. Tumayo si Sian at sinabi na siya ay labis na natatakot, kaya tumakbo siya sa isang hindi pamilyar na silid at upang makaligtas, nagtago siya sa isang bar aisles. Tinanong siya ng ating bida kung nakita niya ang ibang mga nakaligtas. Naguluhan si Sian at muling nagtanong tungkol sa ibang mga nakaligtas. Ipinaliwanag niya na napakalaki ng kalaliman na ito at kaunti lamang ang mga tao rito na makakaligtas, lalo na ang mga may kapansanan at mga crippled mula sa ospital.
Hawak ni Ching si Sian sa kanyang shirt at sa nakakatakot na tingin ay diretsyong tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga salitang may kapansanan at crippled. Reminded him that he was a doctor who was supposed to save people. Pagkatapos, galit na tinanong ni Ching kung paano siya naglakas loob na magsabi ng ganoong bagay. Takot na sinabi ni Sian na siya ay doktor lamang at hindi isang career changer at wala siyang magagawa tungkol sa mga halimaw. Tinanong niya si Ching kung nauunawaan niya siya. Nagmungkahi si Sian na sa harap ng buhay at kamatayan, dapat bigyang pansin ang self-defense. Tinanong niya kung hindi ba iyon totoo. Patuloy na nagsasalita si Sian na may pagkalito na kung siya ay malakas sa laban, bakit siya nagtago sa bar aisles. Tinanong niya muli si Ching kung nauunawaan siya. Tinanong niya kung ito ay nangangahulugang dumating siya upang iligtas siya. Biglang nagbago ang tingin ni Ching. Sa tiwala, sinabi niya na kung siya ay ipinadala upang iligtas siya, inutusan siya na huwag magbiro. Ipinaliwanag niya na marahil ay ipinangako sa kanya ng Lionheart ang isang kamangha-manghang gantimpala para sa kanyang buhay. Muli siyang nagtanong tungkol sa Lionheart. Sa sandaling iyon, isang pangalan ang lumitaw sa kanyang isip, Caesar. Naalala niya kung paano lumabas ang misyon upang talunin si Caesar sa system window at ang gantimpala para sa misyon na ito ay 150 attribute points. Nang lumapit si Extong sa kanya at ibinigay ang token na may imahe ng leon, nagulat siya. Tinanong ng ating bida kung ano ito, at nag-isip kung nahulog ito mula sa taong iyon. Nang hula si Joe Tong na naisip niyang nakita na ito dati at mukhang emblem ito ng isang hunting party na tinatawag na Lionheart. Kinuha ng ating bida ang lion token sa kanyang kamay at sinabi, Lionheart. Sinabi niya na ito ay ang clan ng mga pinakamalakas. Sa nakakalitong ekspresyon, sinabi niya na masyadong mataas ang bar ng mga makapangyarihang hunting parties na ito. Ngayon, umikot si Ching mula kay Sian at naglakad sa kabaligtaran na direksyon. Aktibong sinubukan ni Shan na akitin ang kanyang atensyon at tinanong siya kung hindi ba siya dumating upang iligtas siya. Tinanong niya si Ching na may nag-aalala na ekspresyon kung bakit siya umaalis. Tinanong muli ni Ching kung ibig niyang sabihin na nanggaling siya mula sa ward. Sumagot si Sian ng oo na may pagkalito at pagkatapos ay nagtanong kung bakit niya dapat iligtas ang mga pasyenteng ito. Napansin niya na mga mahihirap sila at hindi siya makakakuha ng pera mula sa kanila. Humingi ng tawad ang ating bida nang hindi tumitingin sa kanya at ipinaliwanag na kailangan niyang iligtas ang kanyang kapatid na babae. Tinanong ni Ching Zan siya muli tungkol sa kanyang kapatid na babae. Pagkatapos, sinubukan niyang pigilin siya, itinuturo na hindi siya narito upang iligtas siya at hindi siya isang hunter ng halimaw. Kumpirmado ng ating bida ang kanyang hinala at sinabi sa kanya na siya ay nagre-recycle ng basura. Pagkatapos, lumingon siya sa kanya at sa kumikislap na mga lila na mata ay nakatitig sa mga mata ni Sian, ipinaliwanag niya sa doktor na ito na hindi tulad ng kanyang inaasahan ang lahat ay mangyayari sa kagustuhan niya. At para sa kanya walang halaga ang pera pagdating sa mahal niyang kapatid kaya huwag na niyang ipagpilitan ang sarili niya kung gusto pa niyang mabuhay. Mga idol, bigyan niyo ako ng magandang recap na magagawa natin na bagong recap dahil 3 chapter na lang natitira dito kaya sana mabigyan niyo ako ng magandang mari-recap. Maraming salamat po and God bless you all.